Good Good afternoon, good evening, and morning. good morning sa inyong lahat. Salamat sa coffee ng Mats. Okay? Salamat, madam, ha? Thank you, my love. Joke. Joke lang. Ano natin? Nagkabang hinintay namin yung aming guest na kakusapin. That has something to do with security. Baka ito na, sir? Hindi pa. Okay. Usap tayo. Ano mga nangyayari? Dokapon, yung DOJ. Yung inciting to sedition ni Juan. Ay, marami magama, sir. Ay, yung magama. Oo. Galing, natuloy ba? Natuloy yata eh. Oo. Ako natutuwa ako kasi happy na ako eh. Happy ka na, sir, ha? Isa ako doon sa nakasuhan eh. Happy ka pala nun, sir? Oo, kasi panay mga national na yung national figure. Oo. Inday. Ako ibig sabihin local pa ako. Wala ka pa. Wala, local. Lugi ka. So kailangan mo palang makasuhan ngayon. Magano ka ng inciting to sedition. Ang hirap dito eh. Pero alam mo, sir, bakit hindi ako kinakasuhan nila? Bakit? Hindi ko alam. 6 million kaya yung itulong ko doon. Di alam kung sino tirahin ko. Ay, wala. Talagang hindi ka, hindi ka importante sa kanila. Di importante. Ngayon, nagngangawa ko sa kanila. Kasi nga, yung actually, yung bago mag-election, magandang plano eh. Nung mananalo, mga 6 months, magandang plano para sa bayan. Tapos, hinahamon pa si... Sino, sir? Si General Torre. Uy, 2-star na yung tao, Uy, ito gobi, no? Kinamayan ko nga. Kinamayan mo? Oo, kinamayan ko. Kasi, nagulat ako 2-star eh. Yung among professionals. Professional siya, professional ako eh, no? Professional. May professional siyang utusan. Ewan ko, basta kayo, binamasama kasi, inaano niyo yung tao eh. Kasi isa Galit lang naman siyang tagasunod sa kanyang posisyon. Alam niyo, yun yung nga yung sinabi ko, yun yung bungad ko, kasi how do you break yung silence? Dumating ako, nauna kami ng attorney ni Colonel Jose. Ben Jose, mista ako yun eh, no? Tapos nun, dumating siya, hindi naman, dumating siya, tapos nun, may kasama siya, apat. Tatlo pala. Iba nandun sa labas eh. May dalawa na security dun sa far side ng room. Doon sa buong kwarto, no? Tapos yung kanyang attorney, major eh. Major police. Police major. And then si General Torre, 2-star. Iniisip ko, paano ba yung i-break yung silence? Kasi awkward yung walang pansinan eh. Gusto ko nga yun eh. Gusto kong, parang upper class gawin kong plebo eh. Ganun. Pero sabi ko... Pero parang may nabanggit kasi kay Juan, si Senador Bato. Nung sa homecoming, nagkita kami. Yung, nandun sa 83 ako eh, 84, 85, 86, napagawi ako sa 86. Nakita ko si Bato, tapos, sabi ko, Tobat, sabi niya gano'n, tumalikod, sir, kamusta na? Kamusta? Ano ba yung kay Torre? Ano si Torre, sabi yung gano'n. Kinento ko rin niya kay General Nick Torre. Tapos nakainit ng ulo yung ginagawa ng tao kay OJC, tapos yung, ngayon, ako naman ang, kinasuhan, at kung ano pa yung sinasabi. Kinupasyon pa yung pag-ano ko ng bere-bere, di ba? Sinabi niya yun, na hindi wala karapatan sumot ng bere. May karapatan ako. Hindi kasi siya elite force. Hindi siya dumaan ng training talagang training ng warrior. Susme, pinaghirapan ko yun. Kahit sino mag-question dyan, subukan nyo mag-US Ranger. Subukan nyo mag-US Ranger. Tingnan ko kung papasa kayo. Hindi naman ako nagmamalaki. Basta ako, authorized mag-suit ng ganong beret, black beret. Yung mga ranger nga natin, authorized mag-black beret. Yung akin, meron pang ranger na tab. Tsaka, pati yung airborne. Tumatanong naman talaga ako aeroplano. Yun yung But anyway, yung sabi ko sa kanya, yung nag-usap kami ni Bato. Tapos yung
ano bang Tore? Ano bang peg nun? Bakit ganyan yan? Sabi ko gano'n. Gusto kong gawing plebo. Gusto kong pakan ba? Kasi sabi, sir, pagpasensyahan mo na lang, sir. Sabi ni Bato. Pagpasensyahan, putang eh. Katip, sa naman ganyan na... Tapos sir, kilala ko yan, sir eh. Ginagawa lang niya yung niya, napag-utusan lang yan. Yun yung in-explain sa akin ni Bato. So, yun yung ganun ba? Oo, sir, pagka ikot ng gulo, magsasorry rin yan, sir. Tayo. Wag mo na daw pansinin. Yun ang sa akin, request sa akin ng isang underclass na si Bato nga. Hindi, sabi ko, sige, okay lang. Nung nagkita kami, sinabi ko sa kanya yun. General Torre. Ang comment ni Torot. Hindi, sa academy ganun eh. Torres, Torot. No offense ganun yung tawagan eh. Lopez, Pislo. Torres, Torot. No? Torot. Iking, Enrique. Ako yun, Enrique, Iking. Bato, Tobats. No? Kasi, mga uso yun. Lopez, Pislo, Del Rosario, Sayong. No? Cro, yung Cruz, De La Cruz, Cro. So ikaw, kung pangalan mo Metran. Segundo yung pilido pala. Metran. Metring. Metring. Okay. Metro. Ganun, Metro. So, okay, balik tayo. Nung kinuwento ko sa kanya, parang napatingin siyang ganyan sa akin. Tapos sinabi niya yun, sir. Sinabi niya. That's why I will respect what he said. Yun yung sabi ko. I'll respect what he said. Hindi, okay lang yun. Kasi kung ang i-haze ko na lang si Bato. Kaya wala naman. Doon yon mga follower na nagsasabi, dapat binuntal ko, etc. Kaya sinasabi mo, ikaw sinasabi mo, buntalin eh. Hindi. You do not do that in an investigation sa isang sa piskal o sa prosecutor in a process ng DOJ regarding the case. You don't do that. You be cordial. You give respect dun sa exclusive office kasi yun. Hindi tayo sa public. Sabi ko nga dun sa interview ng mga vlogger. Gusto ko parang malaman yung bakit kung okay pa yung justisya sa atin. That's why we're undergoing all this na kung may justisya pa. Kasi wala namang grounds for inciting. Although sa tingin ni Torre meron. Ako siyempre sabihin ko wala eh. Kasi it's a plain and simple na exercise ng rights mo as a person. Now, kayong mga nasa gobyerno kayo, nasa gobyerno kayo, sorry, pero nasa kayo, yung pumasok kayo dyan sa gobyerno, wag kayong papel de hapon, onion skin, no? Na ang nipis ninyo, meron ng Korte Suprema na desisyon. Yung mga public official. Hindi ka dapat, Tapos, kaya ako nagko-comment kasi hindi ako sangayon doon sa ginagawa nila eh. Talaga, sobrang nakawan eh. Sobrang nakawan. Ewan ko nga yung iba, bakit sasabihin pa fake news? Puta, yan ang yan. Hindi ko nga maintindihan yung sinasabi nilang fake news at saka yung litimong news. Maaaring sinasabi nilang fake dahil nasasaktan sila. Pero sa dawin na sinusubaybayan ko yung mga mensahe, yung mga nababasa ko. Parang walang walang nakikita kong mga fake news dyan. Maaaring siguro tinatablan sila kaya sinasabi ng fake news. Totoo naman yung nangyayari sa Kongreso eh. Pero balik tayo sa case na inciting to sedition. Tatlo na kayo. Tatlo na kayo. Bakit ako wala? National figures na yun Si Inday Sara, si dating Pangulong Duterte. Pero ikaw sir ang original. Ikaw original. Yun. Ikaw ang original na
inciting to sedition. So, ibig sabihin, lumalagay ka na ngayon sa national figure. So, pwede na tayong humawak ng national figure kasi pang-national ka na, sir, eh. Di ba? Silang nagpapasikat, eh. Inciting to sedition naman. Sila nagpapasikat, eh. Ibig sabihin, nakakalibil mo na, sir, yung mga presidente. Useless yan pagka national figure ka, tapos nun, wala naman saysay yung pagiging national figure mo. Bakit? Palpak ka kunwari. Sino palpak? Yung mga o si Kwan, si Bongbong Marcos, yan, presidente, for example, ini-question ka sa droga, simple lang naman, magpa-drug test ka, ganun kasimple. Pero sinasalag, ibig sabihin, there is more truth to his being a drug addict. Kasi sinasalag niya. Oo. Hindi siya talaga humarap. Kung ako man ang advisor niya, o kaya ako yung general niya, o kung sino man, even the PNP, for that matter, PIDEA, Mr. President, with all due respect, submit yourself to an honest-to-goodness hair follicle drug test. Ang naging problema kasi wala nang prinsipyo yung mga tao, paano yung mga sip-sip eh. Natatakot, walang dolls na matanggalan ng trabaho ba. Kasi, alam niyo, nobody is above the law. Kaya sinasabi niya, nobody is above the law. Therefore, kahit presidente, pwede yung makulong. Pwede yung habulin. Naman nga si Estrada noon, hinahabol. Ba't nga nakalagay sa constitution natin, pwede mong impeach ang presidente, ang vice president, di ba? Pati yung mga ano natin, yung justices. Because nobody is above the law. Pwede mong impeach. So, ang ano doon, hindi porke naging presidente, magawa mo yung gusto mong gawin. Kaya nga, simple lang yan, hair follicle drug test lang. Submit yourself, bongbong. Tapos nun kung kayo, nagagalit kayo na hindi ko nire-respeto si Bongbong. Alam niyo ba ito nagagalit? Kasi hindi niya nire-respeto ang taong bayan. Yun. Hindi niya nire-respeto yung 119 million na Pilipinos. Hindi niya nire-respeto yung 31 million Pilipinos na bumoto sa kanya. Kung, yun nga, sabi ni Glenn Chong, dumaya ng 20 million eh. So kung titignan mo, kaya nakakainit ng ulo, nakakagalit. Natatandaan ko siya doon. Nagre-reconnect ako. Na ano ka? Na-reconnect. So, okay lang. At least tuloy dyan sa sir. Nag-record lang ako eh. Record. So anyway, reconnect. Bakit nag-reconnect to? Wala na. Gurguro yung signal mo. Gurguro yung signal natin. Mas maganda nga, wag na muna mag-live kasi nga nagugurguro yung signal. Pinakamaganda, mag-video ka lang. Anyway, just to keep your yung followers mo updated sa nangyayari. Ano pa ba yung mga chismis? O nagkakaroon na siya ng ano? Balik tayo mga doon yung sa campaign period. Sa campaign period, nakita ko sa side ni Bongbong Marcos, halos magmamakaway. No. Wala naman siya. Hindi. Kasi talunan siya, Vice kasama President. Ko dyan sa talunan grupo. siya. Kasama ko sa grupo. Talo siya sa ano niya. Talo siya sa appeal niya. Doon sa PET, no? Kasama ako doon. Bakit ngayon, isang request lang natin na magpa-drug test siya, hindi niya nagagawa. So, mga kababayan, hiling ko lang, ang pinag-uusapan kasi natin, issue lang. Hindi kami namumulitika. Nagkataon lang na si Inday Sara ay siyang vice president kung sakaling matanggal at saka sa aking pagkakilala, malinis siya magbigay ng serbisyo sa publiko. Nang ko yung minamali nyo, opinion nyo yan, respeto ko kayo. Ano bang issue natin? Ang issue natin, una, ay yung droga, presidente. Yung droga na dapat under siya. Connected to that, marami ng droga ngayon, all around. Bumalik tayo sa dati. O grabe pa. Paano hindi babalik sa dati? Si mismo ang Chief PNP, ang sinasabi ni Chief PNP, yung pagdodroga, hindi addict. So, ngayon, addict na lahat. Almost bumalik na yung mga addict. Kasi nga, authorized nga daw eh. Kasi hindi daw, para hindi makatulog yung mga nag-overtime. So yun, namasaklap. And connected to that also, marami ng krimen ngayon. Ultimo pamilya, pinapatay, sinasaksak, nire-rape yung bata. Yung mga balita. And then yung mga nawawala na mga young people na
ang presumption is ginagawa silang body parts. Ginagawa That's why, isa lang yun, connected sa droga. And ang danger to that is yung drug money, kung unabated ang pag-proliferate ng droga, walang pigil, lumalakas yan. For example, yung mga nakukuha na mga 1 tonelada, ganun, o ilang tonelada, translate that kung 10% lang yung nahuli, may nakalusot na 90%. Aba, ang laking pera nun. So, ang daling magbayad ng tao, use that money, ginagaya na sindikato, to buy off their freedom o kaya yung support or members of the syndicate. So, ang laki ng problema, kung ang mismong leader mo, yung head of government mo, yung presidente, for that matter, si Bongbong, ay gumagamit ng droga. Kung konektado sila sa drug cartel. Mas malaking problema ni BBM, hindi tayo eh. Bakit? Kasi si Trump will clamp down on mga drug cartel. Galit si Trump sa mga mga nagdodroga. Ang sabi pa nga, nagtatry daw si BBM na pumunta sa US. Hindi siya pala tinatanggap sa US ngayon. Ang requirement ni Trump, magpa-drug test siya. Galit si Trump sa mga bangag. So yun yung hindi siya makapunta sa US. At kung papuntahin man siya, delikado siya kasi mismo Amerika ang magpapadrug test sa kanya. Ang huhuli sa kanya. Hindi pwede yung mga asal ng Pilipino sa kanila. Hindi pwede yung sabihin mo, presidente ng Pilipinas. Hindi. You are a nobody before. Binoto ka ng Pilipino. Yun ang nakalimutan nyo. Yung power galing sa taong bayan. Galing sa Pilipino. Yung akala ninyo, mga kababayan, porque binoto nyo, presidente na siya, siga na siya. Hindi. Ang taong bayan dapat ang masusunod. Tinitingnan niya. Binigay nyo lang, kalabaw tayo, kayod ng kayod. Ano ba ginagawa ng kalabaw sa bukid? Yung kalabaw, araro ng araro, araw-araw. Hindi nagrereklamo, tayo yun. Araro, kasi naintindihan na ang kalabaw, ng trabaho niya, araro lang ng araro, trabaho lang ng trabaho. Kayo, trabaho kayo ng trabaho, hilahod na kayo. Ang hinihiling nyo lang, pakainin kayo ng dayami, ng damo na maganda. Painumin kayo. Yung hinihingi lang ng kalabaw. Matapos magtrabaho. Pagtapos nyo magtrabaho na, magbigay kayo ng taxes, ang hinihiling lang natin, good governance. No? Ngayon, itong mga tarantadong ito sa politika, sa gobyerno, mga langaw. Pinadapo lang ng kalabaw sa likod. Dumapo sa likod. Ngayon, mas mataas pa sila ang asal. At ayaw pang umalis. Pinaano mo na ng buntot mo eh. Pinapalo, ginaganyan mo na, tinatabi. Ayaw. Kasi gusto nila, mas mataas sila sa tao. Ayaw nang umalis sa likuran mo. Kasi nakapatong na lang siya, kahit saan pumunta yung kalabaw. Nandun siya nakadapo. Free ride, lakad-lakad yung kalabaw, kahit saan pumunta, nandun pa rin yung langaw, ayaw umalis. Itong mga politiko natin, langaw. Kasi pinadapo mo na lang, sila pa ayaw bumaba. Sila pa mas mataas sa tao. Kaya mga kababayan, isipin nyo yun yung nasabi ko. Itong mga politiko na ito, sobrang abuso. Huwag kayong matatakot sa mga yan. Yung power ng mga yan, hiniram lang nila. Caretaker lang yung mga yan. Pinadapo lang natin sila sa pedestal na kinalalagyan nila ngayon. Kaya wag na wag kayong matatakot. Tapos sasabihin, inciting to sedition ako, mga ulul kayo. Hindi tama yon kasi kayo mga vlogger o mga troll na bayaran o kaya kayo mga eksperto na nagrereklamo, na nagsasabi ako gago o ako inciting to sedition o ako si Raul o sinasabi ko yung karapatan ko. May karapatan ako magsalita. Kung ayaw nyo gamitin yung karapatan ninyo, nasa inyo yun. Ngayon yung katangahan ninyo ng mga kababayan na ayaw gumamit na ayaw ipinagbili yung karapatan nila dahil sa ilang libo lang para lang magsalita laban sa amin at para patahimikin yung mga kagaya ko. Mga walang niya kayong Pilipino. Mga walang niya kayo. Binenta nyo yung bansa natin. Pero kaming mga nagsasalita, hindi kami matatakot, hindi kami masusupil kasi tama yung sinasabi namin. Nananawagan ako, sir. Nananawagan ako sa tumatakbong sa politika. Ano mang posisyon ninyo sa politika. Mula ako nagkaisip, mula ako nung bata, hanggang ngayon, ano ba ang pinagbago ng Pilipinas? EDSA 1, EDSA 2. Nagbago o lumala?
So, nananawagan ako sa mga taong bayan, sa mga botante especially, na tingnan nyo, ako wala na akong believe sa eleksyon eh. Ang eleksyon ay a form of corruption. Ha? Pero kung nananalo sila, wala naman sila nagagawa. Okay, dito na lang tayo mag-usapin Congress. Sa usapin Congress, ang dami nila, pero ni isa, wala man lang lumalaban sa corruption. Mayroon si Marcolita. Anong ginawa nila? Pinagkaisahan nila. Dahil yung kanilang pagnanakaw, abuse of power, may humadlang sa kanila. May humadlang sa kanila. So dapat tayong mga, pero ayaw ko, gusto ko manawagan sa iyo na piliin yung mga ang mga namumuno. Piliin nyo. Para sa akin, wag na kayong bumoto kasi ganun din eh. Exercise of rights, tama yon. Ng suffrage, no? Pero walang nangyayari nga eh. Because the politicians, they are successful in making the Filipinos stupid. Oo, tama yon. And not bringing the right information to the people. Binibili yung mainstream media. Gumagamit, nagme-maintain sila ng troll farm para baliktarin yung issues, baliktarin. Ang gago pa ngayon yung mga nagrereklamo, gago yung mga Duterte. Yan, gago ang mga Duterte. Oh. Gago si Sara. Ganun. Binabaliktad nila and then pinapabango ang administration. Tell you, pangako na administration, 20 pesos ang bigas. Ano nangyari? Tumaas. This administration, umabot 750 hanggang 800 ang sibuyas. Ano ngayon ginagawa natin? Kayong mga troll farm, ang gawin nyo, ipakita ninyo yung accomplishment, yung nagawa ni Marcos, yung administration na to. Doon kayo, hindi yung babanatan ninyo, yung pe-personalin ninyo yung isa lang lumalaban, Bukay, at ako, pe-personalin nyo, at yung ibang mga vlogger, pe-personalin nyo, and then what? No? Mga wala kayong modo, mga wala kayong kwentang tao. Pero dagdag ko dyan, sir, sa dami na mga lumalaban o nagsasalita laban sa gobyerno ng mga vloggers, bakit ikaw lang ang pinipointerya nila? Paminsan-minsan lang ako eh. Pero ikaw talaga target nila. Because yung payment nila, may payment. May bayad yung mga yan. Ba't ka naman maninira ng kapwa mo kung di ka bayad? Okay, yung payment nila directed, yung every single centavong binayad, every peso binayad, make it count, siraan mo na siraan yan. Ganon. Ganon ba talaga yun sa palagay mo? Ganon yun. Kasi gago ka ba, magsalita ka na wala namang pumuntahan, hindi mo naman kaaway personally yan. When you do something na connected in building up an image, either yung image nung kakampi mo or sirain mo yung image ng kalaban mo. Basta have something to do with image, plus minus lang yun, image ng kakampi o image ng kalaban mo. Kung sisiraan mo ko, that's a way to stop me. Tama? Ngayon, ang tanong, bakit directed yung attack sa akin, hindi sa'yo? No? Paminsan-minsan sa'yo. Kasi I hurt them. Yun yung rason. Nasaktan mo ang gobyerno, yung mga maling ginagawa. May sinasabi akong tama. May sinasabi akong tama. Ganon din yung ibang kaya si Roque, Harry Roque, Tony Tracy, si Joy, MJ Kimbao, si KLC. Pero minsan wala silang narinig ko na binibira. Ikaw lang talagang puntira nila. Hindi mo na nakikita yung kanila. Nila nakikita. Binibira rin sila. Hindi rin nila pinapansin. Ikaw, huwag mo nang pansinin kasi pagka pinansin mo, initla ulo mo. Ganun. Ang inaalala ko, yung gaganyan, patay. Patay ka na po. Hindi, kakampi namin ng Panginoon. Basta tandaan nyo, kakampi namin ang Panginoon, kaya wala mangyari. Pagka gusto ng itang sabihan. Tama na. Sobra na, mainit na yung ulo. Kaya ako dinadama paano sa tawa. Hindi ka iinit ng ulo? Kalma yung malat ko eh. Pag pumasok sa isip ko na ginagago tayo harap-harapan, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Sino man silang mga tarantado sila, harapin ko sila. Even the President of the Republic of the Philippines, harapin ko.
Kasi nga, karapatan natin magsalita dahil pinaupo lang natin sila bilang mamuno sa ating bansa at i-caretaker. General Torre, paki-contempt na nga ito. Nick, i-contempt mo na ito. Yan nga, alam mo, nung nagkamayan mga kami. Nagkamayan kami. No? Higpit nga yung kamay ko sa kanya. Professionally, na kumakas sa harap nitong pwede mo sabihin plastikan, pero sa akin, yung sincere yung pagkamay ko sa kanya. Kasi sinimulan kasi ni Bato yan na yung treat him as a professional. Yun yung banat ni Bato So, nung kamayan na, bababay na, umalis bigla gusto ko pang kausapin siya. Sabihin ko sa kanya na, gusto ko sabihin sa kanya, we come from halos yung hulmahan ng mga pag-opisyal. PNPA ka, PMA ako. No? Ang doon, mas matindi training namin talaga. No doubt about it. Ngayon yung mga follower niyan, sinasabi, daw ako, yung sweet, no? Wala akong alam, yung ganon. Yan, akala nyo. Dali mo kaming dalawa, kung sino mabuhay, sa gitna ng bundok. Sinabi ko na, challenge ko kay General Torre sa KJC. Dalawa lang kami. Magdala sa mahaba, pwesto lang ako. Sasabihin ko nga sa kanya, sana na yung we come from yung from one family, no? You can call it that, one clan. A clan of military or police professionals, no? Kasi yung PNPA, nagsimula yung PNPA, ang nag-training mga PMA. Yes. No? Kaya wag niyo sasabihin mas magaling yung PNPA sa mga academic graduate. No. Nung sinimulan yan, ang naging takbo niyan ng PNPA, panay PMA. Kaya ngayon marcha, lahat yan, uniform, pinattern sa PMA. Ngayon, parang magkakapatid yan. Yun yung doon. Kasi you came from the same ang tawag ng production line. Hindi sir magkapatid, ang tingin ko dyan, pamangkin. Kasi tinuruan mo Ngayon, ang doon, gusto kong sabihin, kahit na tayo nasa ibang kampo, ikaw nasa kampo ka ng gobyerno ngayon, ako nasa kampo ako ng Duterte. Pero, kinuri ko kag, yung kukuri kong kag, hindi Duterte. Sa taong bayan ako. Ganon. Sa taong bayan tayo, hindi tayo Duterte, hindi tayo Marcos. Tama tayo, sa tama. Kahit nasa magkaibang tayo ng paniniwala, let's remain civilized, no? Cordial. Ako nagtitimpi ako, gusto ko sapakin gusto kong upakan Hindi ubra yung pagiging general na Di ba kung sabihin general ka, tapos nung sisiraan mo ko, kapitan lang ako, wala akong dinaan, etc. Huwag ganon. Bastusan yun. You know very well, kung ikaw professional ka, you don't do that to a fellow na So, kung pwede, iikot din ang gulong Yun yung problema dyan. Iikot ang gulong. Mare-retire ka rin, as sinasabi ng iba, mare-retire din. And then one of these days, Inday Sara might become the president. We don't know. Or one of these days, there might be a military junta, no? A military junta or a revolutionary government na I might find myself, I'm there, or one of these days, you might find yourself as a 4-star, a CPNP, you're promoted by Bongbong, and then I will find myself na as enemy number 1 ng gobyerno and my group, no? Pero, ang gusto kong intindihin niyo mga kababayan, nung pa, kung gugustuhin ko, nung pa sana, na nag-upa ka na lang. Pero hindi, professional nga kami. Ayaw namin umantong ito sa patayan. Ayaw namin umantong ito na kapwa, uniforme, o kapwa, parang, kumbaga sa sisiw, o mga manok. Merong itim na manok, may puting manok, pero pare-pares kayong manok. So ayaw magkabanatan tayo. Kasi galing kami doon. Hanggat mare. At yung mga gago na hindi nakakakilala sa akin, precisely why I became a negotiator for government during the Cory administration. 89 coup d'etat.
Kaya ako naging negotiator sa gobyerno precisely para maiwasan ang patayan, ang civil war maiwasan. And now here I am trying to stop yung magkapatayan na kahit may capability kami, ang ini-maintain namin is tutulungan namin ng AFP. AFP ang dapat titingin. Ang dapat tumingin sa taong bayan. So, yun yung magbantay, tumulong. Tayo, tutulong lang. Kasi tapos na tayo, hindi natin kailangan ng ganyan. Atensyon. Pero balik na tayo muna sa MU kasi. Napag-usapan at saka nasa isip ko, nanumpa ako sa serbisyo nung ako active. Gagawin ko, ipagtatanggol ko ang sambayan ng Pilipino at ang lupain ng bansang Pilipinas. Now, nung nag-retired ako, pero bakit ayaw matanggal sa aking isipan ang aking responsibility sa bansang Pilipinas? Habang ako nabubuhay, nararamdaman ko na kailangan rin natin ng protection o kailangan natin subaybayan ang ating bayan habang nabubuhay tayo. Kasi nga, nanumpa tayo eh. Hindi yun. Hindi naman tayo na-decommission. Hindi rin, ang dami ring nanumpa. But it has something to do with your character. Ang dami nga dyan, mga retired, mga PMayor yung iba, yung mga kasama mga non-PMayor, mga reserve, mga OCS, integrate. Ang dami dyan nanumpa rin, lahat tayo nanumpa. Nanumpa tayo lahat. Ngayon, ang problema, yung iba, baliwala na sa kanila nangyayari ngayon because they want to live a good life. Yes. Retired ka eh. Hindi ko kini-question yun, pero sarili ko, tinutuloy ko. Retired ka. Yung iba ang thinking, bakit ako makikipagpuso yan kung kunyari, ang ganda naman buhay ko, nag-golf lang ako. Nagpapahinga na ako, bakit ko makialam sa bansang Pilipinas? Pakialam. And then, tumatanggap sila ng pensyon. Pero, pag kayang korupsyon na yan, umabot hanggang sa pensyon ng mga MUP. Nangyari na sir eh. Ako magpapatunay nun eh. Hindi nga ako inakasuhan nila eh. China-challenge ko ang AFP. China-challenge ko ang AFP. Na asahan yung 4.9 billion na para sa pensioner. Naka-time deposit. Naka-time deposit ba yan? Pero sabi nila, binabalik daw sa DBM. 900 na dispense with nila. Pero sabi nila, binabalik sa DBM. 10% ng 4 billion. Kahit na, it has to be accounted for. Pero ang akin, analysis. May kitonggalon, tignan mo, subukan mo, pa-account mo yan. Subukan mo, pa-account mo yan. Kung tapos nun, pagka sinabi nila na naibulsa yan, firing squad mo yung mga nagnakaw. I'm sorry, General Lupina, I'm sorry. How many times ko sinasabi sa'yo, gampanan mo yung responsibility mo, huwag kang magpagamit. Kasi kung sinabi mo lang sa akin na personal tayo nag-usap, at binulungan mo ako, maintindihan kita. Pero tinataguan mo ako eh, natatakot ka sa taas eh. Ang pangit, kung ikaw ay lumitaw dahil sa naapektuhan ang position mo o yung pension mo, pangit. You have to do this na from yung may konsensya ka ba na may nakita kang mali, sitahin mo yung mali. Hindi yung sisitahin mo lang kasi naapektuhan yung tinatanggap mo buwan-buwan. Parang pangit yun ah. Pangit yun. Parang pangit. Hindi tama yan. Pero ako sir, actually hindi ako affected yan eh. Kasi ang naapektuhan yan, retired 2013 pababa. Ako retired 2013 December. So meaning, 14 na ako mag-retire. Kaya hindi apektado ako. Pero, ako ang number 1 na nakipaglaban sa kanilang karapatan. And yet, sila tumatako, umaatras. Natatakot, matanggalan ng pension. Anong klaseng? Ayaw ko lang magsalita. Makakasakit na naman ako. The only way to stop the problem is one, identify what is the problem. If there is a problem, what is the source of the problem or the reason ba problema? Hindi ka pwedeng gumawa ng solusyon na hindi mo naintindihan yung problema. Okay, problema, lumilitaw, korupsyon. Bakit naging korupsyon ang problema? Sagutin mo, solusyonan mo yung bakit nagkaroon ng korupsyon. Ano yung mga loose ends? Yun yung dapat tingnan. Ano yung butas? Kung butas yung bubong mo, hindi pwedeng palitan mo yung buong yero. Magastos yun. Hanapin mo kung saan yung tumutulo, saan yung butas. Hindi, sahuran mo. Yun yung ibulkasin mo. Ang problema, sir, hindi kayang sahurin. Bakit? Buong bubong na eh.
na napiktuhan. Biro mo in fairness kung kaninong administration yun nakuha ko information. Wala na tayong magawa, sir, kasi kultura na yan. Kaya, the worst. Kaya nga sinasabi ko, ang problema goes all the way back sa pamilya. Education. Yes. Pagka yung pamilya, yung tatay at nanay, pati mga kapatid, walang pakialam dun sa ng bahay. Dugyot. Walang maglinis. Murahan. Yung ganun ba? Dog eats dog. O di syempre, yung bata, lalaki ng masama. Tapos yung mapapanood pa sa TV o sa internet, sa cellphone, mapapanood niya pa na yung mga kalukuhan. Di lalaki yung bata may kalukuhan. Pagpasok niya sa eskwelahan, yung mga kabarkada niya, pa na yung mga siraulo rin. Pero ganun, sir, meron akong example. Nasabi mo, start the character of the individual, Filipino individual people from the family. Okay. From the family. Family and the academy. You start from the academy as a cadet. 17 years old. 17 years old. Mayroon kayo na nakalagay courage, determination, and loyalty. Integrity. And loyalty. Ang problema, loyalty. Ang problema, i-cadet eh. So, pag after the cadet, nakalimutan na yun. Parang ganun na yan sa family. Hindi kaya, sir? Baka pwede mo akong bigyan ng magandang paliwanag yan. Nung civilian ako, I came from a Christian school eh. Mula prep hanggang high school. Graduate akong high school. At the age of 16, graduate na akong high school. Di ako nag-grade 7 eh. Accelerated ako. Sa Kristan pa ako sa simbahan eh. Tapos 2 years ako nag-engineering, makuha. And then pasok ako academy. Pagdating ko sa academy, winawaking kami doon kung mumurahin ka. Ngayon ako nakatinib ng mga got them. Tapos nagkukulat nga ako, yung mga ibang academy graduate, ang sasabihin sa akin, wag magmura. Oo nga pala. Wag magmura. Doon sa academy nga, matinig mo araw-araw, got them eh. Hindi nga ako nag-culture shock nga ako eh. Anong wag magmura eh? Kayo nga, minumura nyo Diyos eh. Anong yan? Tapos ngayon, mag-hipokrito tayo, plastikan. Huwag magmura. Bakit? Kasi si Duterte nagmumura. Kasi ako nagmumura. Pero sige, gawin nyo ng issue yung pagmumura. Pero gawin nyo rin issue yung pagnanakaw. Gawin nyo rin issue yung droga, yung komunista. Yes. Huwag yung double standard na i-issuehan nyo yung tao na nagmumura, pero hindi nyo i-issuehan yung mga pagnanakaw, hindi nyo i-issuehan yung mga favoritism sa armed forces, na nagkakaroon ng assignment na hindi naman deserving. Ang daming mali. Tapos lalaktawan yung promotion ng isang matino na general kasi ipapasok yung bata mong general. Hindi tama, ang daming mali. Itong gobyerno na ito maraming sinagasaan eh. Maraming sistemang binaluktot, maraming kinurap na tao. Yun yung aktwal na nangyayari. There's no argument about that. Nangyayari. Nabanggit mo nga nung ikaw ay isang tenyente pa lang or kapitan, while wala pa sa isip mo lumabas, while nung papasok ka paakit ang ranggo mo, pag dumating ka sa level o alam mo, sabihin natin, chief of staff, kasi barong ka nga, imposible hindi ka rin maging chief of staff. May yung planning mo, sir, doon, na maraming correction? Anong correction yun? Sa AFP, ayusin ko, kasi isang nakita kong mali, nung tenyente pa ako, mali yung parang may favoritism sa PMayor at saka yung OCS, Integrity, saka Reserve. Ang favored assignments, at saka schooling at the time. Schooling, abroad schooling, ay yung mga normal Cavalier. Cavalier. Priority. Nahiya ako sa Ranger Regiment, kaya ang ginagawa ko lang, bumabawi ako doon sa kakulangan. Lagi ko kasama si Andres, Lieutenant Andres. Tapos yung mga nag-general rin yun, nag-general. Yan, 4 digits yun, 81. Sila Gatdula, Bonifacio, yung mga reserve, sila Yen, Gutierrez. Sinasamahan ko sila sa yung mga ranger noon ng mga warrior. Respetado. Nahiya ako kasi pagka nagkabuklod-buklod yung mga PMayor,
parang ang feeling ng mga reserve nakahiwalay din. Pangit. Ano, yung grupo-grupo ba? Pangit. Kaya ako, bumabaklas ako sa mga PMAyer. Doon ako sumasama sa group table ng mga ng mga reserve. Tama yun, sir. Kasi isa akong reserve, naramdaman ko yan. Kaya pinapakita ko, kung magaling sila, pakitaan ko rin sila ng galing na naiba rin ako sa kanila. Yun yung point ko doon iisa lang tayong sundalo. So, policy ko nun sa kumpanya, kung ano yung kakulangan ng iyong bata, ng tao mo, i-offer mo yung kamay mo, akayin mo. Kasi, mentras mong gaganyanin, ididikdikin, paano mag-improve yung tao? That's why kung titignan mo yung sa mga vlogs kong una, kinakampi ko pa si BBM ikaw rin, kinakampi mo rin si BBM. Dati. Tinutulungan pa kung paano. Meron akong 7 scenarios sa sinasabi na wag siya magbago, manigas ka. Okay, call a friend, tawagan mo si Inday. Sorry, Inday. 3, you fight it out. Manigas, pakita mo kung sino. Hanggang sa number 6, junta, number 7, revolutionary government. Kung saan ka lalagay dyan, nasa iyo yun. Ikaw gumawa niyan, hindi naman ako Ikaw yung tumakbong presidente, hindi ako. Ikaw yung nangako, hindi ako. Tama. Kaya nga, ngayon, kung titignan mo, hindi ako yung nagkasala sa taong bayan. Ikaw yung umabuso, hindi ako. Kayo yung maabuso, lahat kayo, politika. Kayo yung maabuso. Ang gusto ng taong bayan ay iparamdam, ipaalala yung karapatan ng taong bayan. Karapatan namin yun. Bakit? Sabi ko nga, we the sovereign Filipino people. Ang bansang Pilipinas, wala yan. Hindi yan pupuntahan pagka walang mga Kastila, walang mga Pilipino na nakita nila na yan, pwedeng gawing alipin. Walang government of the Philippines kung walang Pilipino. Walang constitution na 1987 kung walang we the sovereign Filipino people do ordain and promulgate this constitution. Ibig sabihin tayo ang dahilan kaya nandyan yung constitution. Kaya kayong mga gagong politiko, huwag niyong gagamitin yung constitution para supilin yung taong bayan. Mga gunggong kayo. Kami nga do ordain and promulgate this constitution. Kayo, kalabaw kami, pinadapo kayong mga langaw, binigyan namin kayo ng karapatan na mamuno. Pinahiram namin sa inyo yung pagkakataon na manilbihan. Kaya ayoko nga ng politiko. Bakit? Ito tayo. Tapos ito yung mga politiko sa ibaba. Ito yung konstitusyon. Nandito ka ang konstitusyon. Taong ba, ang mga gobyerno, presidente down the line. Nandito ka. Ang sarap ng buhay mo. Bababa ka dito para magpatakbo ng bansa. So, para kang second class citizen. Para kayo hindi naintindihan ng karamihang Pilipino at saka ng politician. Kasi ang alam nila, pag nakaupo sila natika. Kaya nga, it has to change. We have to change it. Baguhin na natin, mga kababayan kayo, baguhin na natin in our lifetime sa buhay natin na ngayon. Kayong mga senior, natutuwa ako sa inyo, natutuwa ako kasi naniniwala kayo doon sa sinasabi ko, nararamdaman nyo, masaya ako. At kayong mga 40s to 50s, natutuwa kayo doon sa sinasabi ko. At meron din mga 20 pataas hanggang 30s na natutuwa sa sinasabi ko, na tama. At masaya ako kasi may nang mga nagigising sa inyo. Ako nga, wala akong pakialam sa konstitusyon dati. Nung binasa ko, nakita ko, ang lakas ng kapangyarihan ng taong bayan. Itong mga politiko na to, kaya political presidente, down the line, tas AFP, PNP, mga judge, yung judge, takot na takot siya sa mga judge, yung kapangyarihan ng judge galing sa taong bayan. Kaya nga yung your honor, tapos kung makapag-asta sila, akala mo, bagas na sila na yun. No, they are there because we put them there. We authorized them to manage everything for us because we are so busy. While we are the ones raising taxes for them, tayo yung kalabaw na nagtitil ng lupa, nag-aararo, sila ang nakasakay sa kalabaw para kunin yung pera, gastusin yung pera, kasi ang iniisip natin, papakainin tayo ng magandang damo.
Ibig sabihin, o papainumin, ibig sabihin, they will serve us properly. Yes. And what is happening now, kaya tayo nag-iingay para sabihin sa taong bayan, para maging boses ng taong bayan, na hindi tama ang ginagawa ng mga hayop na to. Mga walang niya kayo, langaw lang kayo. Pipitikin lang kayo ng taong bayan. Kaya sabi ko kahapon doon sa interview, if you are all, wala nang pag-asa, we will take back that power. We will take it back and show to you raw and adulterated power of the Filipino people. Yun yung matakot kayo sa taong bayan. Dapat talagang matakot kayo kasi darating yun. Darating yung paghuhusgan ng Panginoon. Ang mangyayari niyan, kung mangyayari yan ay nakaprograma sa ating Panginoon. Pero balik tayo sir sa issue na tinatawagan ko yung mga kabaro ko, mga naraa, magawa rin kayo ng manifestation o gumawa tayo. Manifestation tayo na it's either pro-BBM tayo or anti-BBM. Pero dapat mayroon din tayong position na nanahimik ang reserve. Yeah. Ang mga i-reward mo yun. Reward. Not pro-BBM, not pro-Duterte, no? Pro-people. Pro-people. You'll never go wrong. Pagka kayo, ang paniniwala ninyo ay para sa taong bayan na sa nakakarami, para sa Pilipinas. You'll never go wrong. Kahit ano yung political affiliation. Kunyari, merong naniniwala kay Marcoleta, may naniniwala kay Bongo, kay Pato, kay yung bagong lumalas ngayon, si Robin Padilla. Wala na pala si Padilla, no? Nabayaran na. Hindi ka sigurado sa Sige. Ang punto, kahit sino ka, kay Duterte ka, o kaya Marcos ka, ang pinakamaganda, you will be on solid ground kung ang paniniwala mo sa taong bayan ka. Yes. Sa bansa ka. Because sino ang maghahangad na mapasama yung taong bayan? Yun lang mga tarantadong kawatan. Pero yung matitino talaga, ang hangad ay mapaganda ang pamilyang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Yun lang yung hangad. Kaya you'll never go wrong. Pero pagka kunyaring kampi ka kay BBM, paano kung bangag talaga yan? Paano kung talaga nagnanakaw talaga sila? Paano kung talagang walang pakialam? Binenta na tayo. Wala. Doon ka kumampi. Paano kung dito kay Duterte, ganun din na sinasabi na merong mga kasalanan, nag-EJK, etc. Paano yun? So, pinaka-the best dyan, kung kayo nag-aalangan, doon kayo lumagay sa gitna sa taong bayan. You'll never go wrong. Nagkataon lang sa constitution natin, nakalagay, by succession, kung hindi pwede yung presidente, doon ka sa yung vice president ang aangat. So, siya yung constitutional successor, si Inday Sara. Walang magagawa. And, kung gusto ninyong magkaroon ng pagbabago, yung iba sinasabi mag-revgov na lang, yung iba sinasabi magpunta na lang. Ako, ang sinasabi natin is, doon tayo sa taong bayan. Kung gusto ninyong baguhin ang Pilipinas, baguhin natin ang Pilipinas, pagandahin natin ang Pilipinas. Long overdue na. Pagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. Yun yung mahalaga. Mamaya na lang ulit tayo. Okay, yun lang muna ang ating dissemination information, education sa Pilipino. Dapat ma-educate tayo na ano ang tama para sa bayan. Yun lang yamin ano ang tama at labanan yung mali. Anong issues? Stick to the issues. One, you cannot have a president who is an addict who has issues about drugs. You cannot. And yung policy ng US ngayon, delikado siya. Because the people of the United States, the government of the United States will run after drug cartels, drug-crazed regimes, no? Pangalawa, yung komunista. Isa yun. Kasi yung taon-taon, dekadong pinaglaban ng mga sundalo, iba namatay, iba naputulan ng partes ng katawan, nabaldado, iba hindi nakatikim ng pamilya, batang namatay. Ito ngayon tayo, bumalik na naman tayo. Yung komunista, nasa gobyerno na. Hindi tama yun. Pangatlo,
yung nakawan sa gobyerno. Never before na trilyon ang ninanakaw. Never before. Billion. Halos milyon lang dati. Kung sa sistema natin, 1,000 lang sa kumpanya ninyo, manakawan yung 1,000 yung kumpanya, tanggal yung empleyado. Ito, kongreso natin, lahat, panay, kanya-kanya nakawan. Hindi tama eh. So yung mga issue, abuso sa kapangyarihan. Too much sa abuse of power. So, yung criminality tumataas, yung AFP, PNP, kinu-question dahil sa sinasabi ng iba na bayaran na. Fake news, yung sinasabi ng iba. Pero kung sinasabi nyo apolitical kayo, doon kayo sa tao kumampi. Kung apolitical kayo, wala doon sa politika. Kung sinasabi ninyo na uphold the Constitution, doon kayo sa Constitution. Ano yung tama? So, ang daming multiple violations of the Constitution. All government authority emanates from the people. All government authority. Yung otoridad ng police, authority of the military, authority of any government agency, any government official came from the Filipino people. Kaya mga kababayan, yun yung tandaan ninyo. Okay, hanggang dito lang. Okay, maraming salamat at basahin ko muna yung sa akin. Sige. Para... Bye-bye. Okay, bye-bye.